na mga bagay na mayroon tayo, ang panawagan na maging mapagpasalamat ay maaring maging malaking challenge sa atin. Kasi malimit nagpapasalamat lang tayo sa mga bagay na meron tayo. Wala naman masyadong nagpapasalamat sa atin sa mga bagay na wala tayo. Salamat po, Panginoon, wala akong boyfriend. Ganun ba? Meron ba ganun? Salamat, Panginoon, minimum lang ang sweldo ko. May nagpapasalamat ba nun? Diba? So, kaya, sa sitwasyon natin sa mundo, ang pagiging thankful ay isang challenge. Amen. Dahil iba ang pamantayan ng mundo. Amen. Ganun pa man, ang Biblia ay patuloy na nagtuturo sa atin na linangin, ba malalim yun, no? Na linangin ang isang saloobin na may pasasalamat sa Diyos. Amen. Pag sinabing linangin, yung hubugin natin ang ating kalooban na maging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Dahil, ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, tama ba nandiyan? Anong nakalagay? 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So malinaw sa sinasabi po ng 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo. Sino tinutukoy dito? Tayo. Sa maraming pagkakataon. Amen? Amen. Hindi, sa lahat. Nadali kayo, no? Hindi lang sa maraming pagkakataon, kundi sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Jesucristo ay ang magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Gratitude or being thankful is not merely a response to a favorable condition, but a foundational element of our faith. Amen. Clear? Sinasabi na ang pasasalamat ay hindi lamang isang tugon sa mga kanais-nais na kondisyon. Diba? Hindi ka lang magpapasalamat dahil maganda ang kondisyon mo. Kundi, isang fundamental na elemento ng ating pananampalataya. Kaya sa araw na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan. Kasi Tagalog yung mga kanta natin, kaya tatagalogin natin. Tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Okay, bago ko po palawakin ang ating pagsasalaysay, sino po rito ang inyong pag-uugali pa ay mapagpasalamat na kayo? Sino po sa atin? Amen. Yung very thankful kayo sa buhay niyo. Amen. Praise God. So, I am talking to the right crowd pala. Tamang tao palang aking kausap dito. Amen. Ang epekto po kasi ng pasasalamat sa ating mga buhay ay mamaya, papaunawa natin. Ano bang epekto sa buhay natin kapag mapagpasalamat tayo? At ang mga praktikal na paraan upang linangin ang pasasalamat araw-araw sa ating mga buhay. Okay, let's go to the first point. Anong unang punto natin? Thankfulness as a command. Sabihin nga natin? Thankfulness as a command. Ang pasasalamat bilang isang utos. Hindi po uli ito isang pakiusap o isang suhestyon. Ang pasasalamat o ang pagpapasalamat ay isang utos. Ang sabi po ng Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Diba sa Colossians 3:15, nasa dulo yung utos. And be thankful. At hayaan ang kapayapaan ni Kristo
ang mamayani sa inyong mga puso. Ano daw ang dapat mamayani sa ating mga puso? Ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga kasapi, bilang mga anak, bilang mga miyembro sa isang katawan, ay tinawag tayo sa kapayapaan. Pagiging mapayapa lang tayo kapag tayo ay mapagpasalamat. At magpasalamat kayo. Kahit anong sitwasyon. Alam niyo po, one time, 1989, tagal na ng kwento ko ulit. Nung ako'y nagpapastor sa Valenzuela City, noong 1989, isang prayer meeting ng aking pong tema ng pagtuturo ay pagpapasalamat sa Diyos. At nabanggit ko po ang turo ng Biblia na magpasalamat kayo sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Yan pong aking sinabi. Dahil yun naman ang sinabi ng Biblia. Doon po sa crowd, meron pong 3 na estudyante sa isang Bible school. At matapos po akong mangaral sa gabing iyon, ay lumapit po itong 3 estudyante sa Bible school. At sinabi nila sa akin, Pastor, tila yata mali ang turo mo. Sabi ko, anong mali doon? Kasi sabi, kaming 3 estudyante kami ng Biblia sa isang Bible school. Pero hindi yan ang turo. Teka muna. O, salamat naman. Ibig sabihin, nag-aaral kayo ng Biblia. O, tuturuan ko kayo. Simple. Basahin natin. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. O, sige, explain mo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng sa lahat ng pagkakataon. Di ba? Kasi minsan, binabawasan natin yung essence ng word. Minsan nagiging choosy tayo. Hello, are you with me? Amen. Minsan nagiging selective tayo sa ating mga pagpapasalamat. Di ba? Puro positibo lang. In-increase ang sweldo mo, salamat po. Amen. Meron bang nagpapasalamat dito na hindi in-increase ang sweldo? In-increase na lahat, tapos walang galaw sa'yo. Lord, salamat po. Hanggang ngayon, 10 years na po, yung minimum pa rin ako. Lord, salamat talaga. Amen. Sa mundo, hindi ka tuturuan ano ka ba? 10 years ka nang hindi man lang nabibigyan ng raise, nagpapasalamat ka pa. Di ba? Iba kasi ang katuruan sa mundo eh. Amen. Amen. Huwag nating baguhin yung sa lahat ng pagkakataon. Mabuti man o masama, basta anak ka ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Ang sabi doon, for all things works together for good to those who love God and to those who are called according to His divine purpose. Ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi naman natin control yan lahat eh. Amen. Di ba? Sino bang may gustong magkasakit ang mahal natin sa buhay? At hindi natin pinapanalangin yan na magkasakit sana sila, Lord, para maubos naman tong pera ko. Meron ba naglalangin? Siyempre wala. Ang panalangin natin, masaya na tayo, Lord, masaya ako. Kasi kahit na anong mukha ng buhay ngayon, at least ang mga mahal ko sa buhay walang nagkakasakit. Amen. Malaking bagay na sa atin yun. So dito sa binasa natin, Colossians 3:15, si Apostol Pablo, binibigyan din niya na ang pasasalamat ay hindi lamang mungkahi, kundi isang utos na nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Kasi pag natutunan nating magpasalamat sa lahat ng pagkakataon,
nakakaranas tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Meron ba namang mareklamo dyan na may kapayapaan sa puso? Alam mo, ang payapa ko kasi mareklamo ako. Meron bang gano'n? Pag nagsimula kang magpasalamat, makakaranas ka ng kapayapaan ng Amen. Diyos. So, subukin po ninyo. Kapag pinili nating maging mapagpasalamat, inaayon natin ang ating mga sarili sa mga layunin ng Diyos at mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan. Kahit sa gitna ng mga challenges sa buhay, hindi mo nawawala yung challenges eh. Amen. Pero turuan natin ang ating mga sarili na maging thankful, maging grateful Amen. sa lahat ng bagay. Amen. Ang pasasalamat ay naglilipat ng ating focus mula sa ating mga problema patungo sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos. Pag nagpapasalamat po tayo, inaalis natin yung focus natin sa problema. At inililipat natin ang ating focus sa mga ibinibigay ng Diyos. Parang yung sinasabi ko lagi, marami tayong hiningi na hindi niya ibinigay. Amen. Pero marami din siyang ibinigay na hindi nating hiningi. Yes. Hindi siya tayo. Di ba? Bakit pag hindi niya binigay, hindi ka makapagpasalamat? Eh bakit? Marami ka mang hiningi na hindi niya binigay. Marami ka namang tinanggap na hindi mo hiningi. Ano, babalik na tayo. Marami ka namang tinanggap na hindi mo hiningi. Yes. Minsan nga, mas marami yun. Amen. Sige. Bilangan na lang tayo ng mga hindi natin hininging tinanggap natin. Mas kaunti lamang yung mga hiningi natin na hindi niya binigay. Eh bakit naman titipirin natin ang pasasalamat? Eh yan lamang ang paraan upang makaramdam tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Yes. Alam niyo, ang gulo ng mundo, ang gulo ng buhay, samot-saring mga problema, salasalabat na mga hamon sa buhay ang dumarating. Amen. Na pag hindi tayo marunong magpasalamat, yan, aburido tayo lagi. Kita sa mga mukha natin. Sinabi, alam niyo ho, 40 na ako. Ay, parang 60 ka na. Kasi mukhang aburido ko eh. Pati habang natutulog ka, mukhang aburido ka sa pagtulog. Siguro mo kahit sa tulog man lang,